Magandang araw po sa inyo lahat sa nakikinig sa KTV Stories. Ako po pala si Calvin, 31 taong gulang. Hindi ako palabas, hindi rin ako mahilig sa handaan. Pero may isang pista na hindi ko malilimutan dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako sigurado kung natapos na ba talaga iyon. Sa lugar namin, may isang lumang eskinita sa likod ng palengke. Karaniwan tahimik lang iyon, mga saradong bodega, sirang poste ng ilaw, at mga tindahang matagal nang hindi nagbubukas. Pero tuwing ika-15 ng Agosto, bigla na lang itong nabubuhay. May pista raw doon, walang patron, walang karatula, pero taon-taon may ilaw, may tugtog at may pagkain. Noong una, pinapanood ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka simpleng street party lang. Hanggang sa isang gabi, pauwi na sana ako galing trabaho nang mapansin kong bukas ang eskinita. Maliwanag, puno ng tao at may mahabang misa sa gitna. Hindi ko napansing pumasok na pala ako. May mga taong kumakain, nagtatawanan, nagkikwentuhan, normal lang, sobrang normal. Ang kakaiba lang, wala isa ang may relo o cellphone. Lahat ng hawak nila, plato o baso lang. May lumapit sa akin na lalaki, parang organizer. "Pasok ka na," sabi niya. "Matagal ka na naming hinihintay." Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako nagulat. Umupo ako at inabot sa aking pagkain. Paborito kong ulam, hindi ko matandaan kung kailan ko huling kinain iyon. Habang kumakain ako, napansin kong walang nauubos sa misa. Kahit ilang sandok, buo pa rin ang mga tray. Walang nanghugas ng pinggan, walang basurahan, parang hindi kailanman nagiging marumi ang handaan. Sinubukan kong tumayo at umalis, hindi ko magawa. Hindi dahil may humahawak sa akin, kundi dahil wala akong kitang labasan. Ang eskinita ay humaba, parang naging kasadang walang dulo. Paglingon ko sa likod, wala na ang palengke, wala na ang mga bodega. Isang babae ang umupo sa tapat ko, hindi siya kumakain. "Anong oras na?" tanong ko. Ngumiti siya. "Hindi mahalaga yon dito." Doon ko napansin ang mga mukha ng tao sa paligid. Habang mas matagal ko silang tinitingnan, mas nagiging pamilyar sila. Parang mga taong nakita ko na sa jeep, sa pila, sa kasadap, pero hindi ko kilala. Biglang may nagsalita sa dulo ng misa. "Tahimik muna tayo." Tumigil ang lahat sabay-sabay. Kahit ang tugtog biglang nawala. "May isang bisita na naman," sabi ng boses. "Katulad ng dati." Tumingin sila sa akin. Doon ko naramdaman ang takot. Hindi sigaw, hindi habulan, kundi iyong pakiramdam na hindi ka nakabilang sa oras ng mundo. "Pwede na ba akong umuwi?" tanong ko. May sumagot mula sa gilid. "Kapag tapos na ang pista." "Kailan matatapos?" Sabay-sabay silang ngumiti. "Kapag may pumalit." Biglang may umupo sa tabi ko. Isang lalaking halatang pagod, pawis na pawis at gulong-gulo ang mata. "Bay!" bulong niya. "Kanina lang ako dumating." Nawalan ng ilaw. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang lalaki sa upuan niya. May plato na lang ng bagong handa. Bigla akong tumayo at tumakbo. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang bukana ng eskinita. Tumalon ako palabas. Hindi ko na inisip kung masasaktan ako. Nagising ako sa sahig ng palengke, umaga na. Tahimik, walang bakas ng pista. Sabi ng mga tindero, mag-isa raw akong nakatula roon kagabi. Walang handaan, walang ilaw, walang tao. Pero alam kong hindi iyon totoo. Dahil hanggang ngayon, tuwing ika-15 ng Agosto, kapag dumadaan ako sa eskinita, may isang bakanting upuan sa mahabang misa. At may nakasulat sa maliit na karton sa harap nito, "Reserve sa susunod na bisita." Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po pala si Ramon. At hindi ko ito kinukwento para manakot, kundi para ilabas ang bigat na matagal ko nang dinadala. May isang pista sa bundok na sanay, hindi ko na lang pinuntahan. Inutusan lang talaga ako noon. Driver ako ng multicab at ako ang kinuha para magsakay ng mga bisita papunta sa isang barangay sa itaas ng bundok. May pista raw doon at kulang ang sasakyan. Isang biyahe lang daw, babayaran agad. Pumayag ako.
Hapon pa lang nang umakyat kami, mabato ang daan, makitid at puro gubat. Habang tumataas kami, napansin kong wala na isang tindahan, wala na isang karatula, parang walang nakatira doon. Pagdating namin sa tuktok, walang plaza, walang banda, isang malaking bakanting bahay lang nagawa sa kahoy at yero. Doon raw gaganapin ang handaan. Nag-unload ang mga pasahero. Wala sila. Lahat tahimik, lahat nakaayos. Parang pupunta sa lamay, hindi fiesta. May isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Kuya, hintayin mo lang. Ihatid ka rin namin pababa. Tinignan ko ang relo ko. Alas 5 pa lang. Nagpasya akong manatili sa sakyan. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong walang tunog sa paligid. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit aso. Biglang may kumatok sa pinto ng multicab. Isang babae, basang-basa ang buhok niya kahit walang ulam. Kuya, sabi niya, pwede po bang makisakay sa pababa? Tumango agad ako. Pag-upo niya sa likod, naamoy ko ang lupa at lumang dahon. Habang pababa kami, napansin kong wala kaming madaanan ng liko. Diretso lang ang kalsada, hindi ganoon ang daan kanina. Sumilip ako sa salamin, wala nang babae sa likod. Napahinto ako. Bumukas mag-isa ang radyo. Isang boses ng announcer ang nagsalita. Sa lahat ng bisitang dumulong sa pista ngayong taon, salamat sa inyong pagbisita. Huwag kalimutang ang iiwan. Biglang bumigat ang sasakyan, parang may sumakay. Marami. Narinig ko ang mga bulong. Isa na lang kulang. Siya na. Tumakbo ang sasakyan pababa kahit hindi ko inaapakan ang silinyador. Nang marating ko ang paanan ng bundok, biglang bumalik ang ingay, kuliglig, hangin at aso. Napatigil ang multicab. Pagtingin ko sa likod, may 8 bakas ng putik sa sahig. Pero siyam kaming umakyat. Kinabukasan, binalikan ko ang lugar kasama ang barangay tanod. Wala kaming nakitang bahay, wala ring bakas ng pista. Pero sa gitna ng daan, may lumang karatula. Salamat sa serbisyong hatid sundo. Hanggang ngayon, tuwing may fiesta at may humihiram na sasakyan ko, palagi may isang upuan sa likod ang nababasa ng butik, kahit walang sumasakay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po pala si Noel. Ordinaryo lang akong tao. May trabaho, may pamilya, at may mga bagay na pilit kong kinakalimutan. Pero may isang gabi na bumabalik sa akin tuwing tahimik ang paligid. Isang gabing nagsimula sa isang simpleng pista sa baryo sa tabing ilog. Hindi ako sanay dumalo sa mga ganitong kasiyahan. Pero noon, umuwi ako sa probinsya dahil may reunion ang pamilya ko. Saktong may pista rin sa aming lugar. May paligsahan, may kantahan, at may mahabang misa sa tabi ng ilog kung saan nagtitipon ang mga tao kapag gabi. Masaya noong una. Maliwanag ang mga ilaw, maingay ang tawanan, may mga bangka sa ilog na may parol. Walang kahit anong nakakatakot. Hanggang sa may napansin ako. Habang tumatagal ang gabi, paunti ng paunti ang mga tao sa paligid ko. Pero walang umaalis. Parang bigla na lang silang nawawala. Akala ko guni-guni lang. Hanggang sa napansin ko ang oras. Alas 11 na pala. Pero walang nag-aayos. Walang nanghugas ng pinggan. Walang nagdidigpit. Tuloy pa rin ang kasiyahan. Pero parang may mali sa kilos ng mga tao. Paulit-ulit ang usapan. Paulit-ulit ang tawa. Parang sirang plaka. Umupo ako sa gilid ng ilog para magpahinga. Doon ko nakita ang isang bata. Nakaupo sa may tubig. Nakatalikod sa akin. Tahimik lang siya. Hindi gumagalaw. Uy, anong oras na? Umuwi ka na? Sabi ko. Hindi siya sumasagot. Lumapit ako ng konti at doon ko nakita na nakababad ang paa niya sa ilog. Pero hindi gumagalaw ang tubig. Walang alon, walang galaw. Parang salamin. Bigla siyang nagsalita. Hindi pa po tapos. Napatras ako. Paglingon ko sa likod ko, wala na ang pista. Nawala ang mga ilaw, nawala ang tugtog. Ang natira na lang ay ang mga habang misa. Puno pa rin ng pagkain pero panis na. May langaw at may amoy na parang bulok. Tumakbo ako papalayo sa ilog pero parang umiikot lang ako sa isang lugar. Paulit-ulit kong nadaanan ang misa
Paulit-ulit kong narinig ang tunog ng tubig kahit walang alon. Biglang may humawak sa braso ko, isang matandang babae. Basa ang laylayan ng damit niya. "Hindi ka taga rito ngayong gabi," sabi niya. "Pero nandito ka pa rin." Tinanong ko kung nasaan ang pamilya ko. Ngumiti siya, mabagal, mabigat. "Nauna na silang umuwi." Biglang lumakas ang tunog ng ilog. Dito ko napansin may mga aninong umaahon mula sa tubig. Hindi sila umaakyat sa pangpang, nakatayo lang sila sa ilalim ng tubig, nakatingin sa akin. Lahat sila may pamilyar na muka. May tiyuhan ko, may pinsan ko, may kapitbahay namin. Lahat nakangiti, lahat basa. Ang bata sa gilid ng ilog ay biglang lumingon. Wala siyang mata. "May naiwan," sabi niya. "At ikaw yun." Napatakbo ako ng buong lakas kahit hindi ko na alam kung saan ako papunta. Bigla akong nadapa at nang bumagsak ako, nasa loob na ako ng ilog. Hindi ako lumulubog, nakatayo lang ako sa tubig. Sa ilalim ng paa ko, may mga kamay, marami, nahawakan ang bukong-bukong ko. Dahan-dahan akong hinihila pababa. Sumigaw ako at bigla akong nagising. Umaga na, nasa bahay na ako. Sabi nila, nahimatay lang daw ako sa pagod at alak. Wala raw akong pinuntahang ilog, wala raw pista sa tabi ng tubig. Pero alam kong hindi iyon totoo. Dahil hanggang ngayon, tuwing nilapit ako sa ilog, umaangat ang tubig hanggang bukong-bukong ko. Kahit tag-init. At minsan, sa ilalim ng tubig, nakikita ang sarili ko. Nakangiti, basa at parang may hinihintay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako pala si Jeline, 24 na taong gulang. Hindi ako sanay magkwento ng ganito. Pero may isang karanasan akong hindi ko na kayang itago pa. Isang gabi ng pista sa bundok na tuloy nang nagbago sa buhay ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ramdam ko pa rin ang lamig sa balat ko tuwing sumasapit ang buwan ng Mayo, panahon ng pista. Nagsimula ang lahat nang imbitahan ako ng kaibigan kong si Mara na sumama sa kanila sa pista sa isang liblib ng barangay sa kabundukan. Sabi niya, minsan lang daw magkaroon ng ganoong kasyan doon. Tahimik, malayo sa syudad at tunay raw ang saya. Hindi ko alam na hindi lahat ng pista ay para sa mga buhay. Mahaba ang biyahe papunta roon. Habang paakyat kami ng bundok, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Ang kalsada ay puro lupa, napapalibutan ng mga kakapal na puno. Habang papalapit kami sa barangay, napansin kong kakaunti lang ang mga bahay at halos lahat gawa sa kahoy at yero. Parang luma, parang naiwan sa ibang panahon. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga tao, pero kakaiba. Walang masiglang ngiti, walang sigaw ng maligayang pista. Nakatingin lang sila, tahimik mula ulo hanggang paa. Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsabi, "Makikisaya kayo? Huwag kayong uuwi bago matapos." Hindi ko alam kung bakit, pero kinalibutan ako. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang preparasyon. May mga banderitas, may mga parol na gawa sa kawayan, at may malaking misa sa gitna ng plaza na puno ng pagkain. Pero may napansin ako, walang batang naglalaro. Lahat ng tao matatanda. Kahit isa, wala akong nakitang bata. Nang dumilim ang paligid, sinindihan ang mga kandila, isa-isa. Walang kuryente. Kandila lang ang ilaw sa buong lugar. At habang sumasayaw ang mga tao sa saliw ng mabagal na tugtog, napansin ko ulit ang isang matandang babae na kanina ko pa nakikita. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga. Nakaitim, hawak ang rosaryong itim din. Hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin. Tuwing nalapit ako sa mga kaibigan ko, pakiramdam ko lalo siyang lumalapit. Kahit hindi naman siya gumagalaw. Bandang 10:00 ng gabi, inaya kaming pumunta sa isang kubo sa gilid ng bundok. May espesyal raw na handaan doon. Ayoko sana, pero parang may humihila sa akin papunta roon. Parang busis sa loob ng ulo ko na paulit-ulit na sinasabing, "Sumama ka." Pagdating namin sa kubo, mas madilim. Isang lampara lang ang ilaw. May inumin sa misa, kulay pula, parang alak.
pero amoy metal, parang dugo. Habang umiinom ang lahat, napansin kong hindi gumagalaw ang mga anino sa dingding. Kahit gumagalaw ang mga tao, nananatili lang ang mga anino sa isang posisyon. Isa-isa kong tinawag ang mga kasama. Mara! Walang sumagot. Paglingon ko, wala na sila. Ako na lang mag-isa sa kubo. May biglang upo sa tabi ko, isang lalaki. Hindi ko narinig na pumasok siya. Dayo ka? Sabi niya sa mababang boses. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Hindi ka dapat nakikisali sa pista namin. Tiningnan niya ako sa mata at doon ko nakita itim ang buong mata niya. Walang tuti, walang buhay. Biglang nabukas ang pinto ng kubo. Bumungad ang buong baryo. Pero hindi na sila tao. Ang iba'y walang muka. Ang iba'y baliktad ang ulo. Ang iba'y nakalutang. Sa gitna nila ang mata ng babae. Hindi siya alay, sabi niya. Pero sumama siya sa handaan. Biglang umuga ang lupa. Narinig ko ang mga iyak, sigaw ng mga taong tila hinahatak pababa sa lupa. Sa gilid ng kubo, may hukay. Doon ko nakita ang mga kalansay, mga dayo, mga nawawala sa mga nakaraang fiesta. Tumakbo ako, walang direksyon, kahit saan. Puro puno, puro dilim, puro bulong. Dito ka na, sumama ka sa amin. Pista pa. Nadapa ako sa may bangin, akala ko katapusan ko na. Pero may humawak sa akin ang mata ng babae. Huwag ka nang bumalik, bulong niya. Pero tandaan mo, nakilala ka na nila. Bigla akong nawala ng malay. Pagmulat ko, umaga na. Nasa paanan na ako ng bundok, mag-isa. Walang bakas ng pista, walang baryong, parang wala itong umiral. Pag-uwi ko sa amin, saka ko lang napansin ang mga markas sa aking baraso. 5 mahahabang daliri, parang kuko, nakaukit sa balat. At simula noon, tuwing may fiesta, tuwing marinig ko ang tugtog sa malayo, may boses na bumubulong sa tinga ko. Alam na namin kung nasaan ka. Babalik ka rin. Pista ulit sa bundok. At ang pinaka nakakatakot, kahapon, nakita ko sa pintana ng kwarto ang parol na gawa sa kawayan, nakasindi kahit walang fiesta. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.